Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made known to them in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified, and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. That is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous with joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures, and he said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag nagbukas tayo ng mga social media accounts natin, ano ang makikita natin? Ano ang mga mapapanood natin? Puro katatawanan? Puro entertainment na mababaw? Puro mga yung sumasayaw, may mga gumagaya, pati mga pari, kung minsan nakakakita tayo ginagawa nito. Wala pong masama dito kung ito ay talagang para maghatid ng kasiyahan, dahil tayo ay nababalot na ng takot. Sobrang boring kuminsan sa loob ng tahanan. Kaya't gumagawa tayo na para makaaliw sa ating mga sarili. Pero ang tanong po, kapag itong mga videos na ito, kapag itong mga posts na ganito ay ating ibinabahagi, nagkakaroon ba tayo ng tunay na katotohanan sa ating sarili? Dahil sinabi dito, I'd like to point out and reflect on the last sentence of the Gospel, which is, "You are witnesses to this." Paano ba tayo maging tagapagpatotoo? Paano ba tayo maging saksi ng salita ng Diyos, ng katotohanan? Walang iba kung hindi ang salita ni Jesus mismo. Ang salita ng Diyos na nagbibigay lagi ng pag-asa, ng lakas sa atin. Nababalot man tayo ngayon sa takot, sa pandemya, sa lahat ng kung ano-anong mga kasiraan. Merong isang kumpanya ng isang vaccine, sisiraan niya yung isang kumpanya para yung kanya ang tangkilikin ng mga tao. Merong isang gamot na mabuti, mainam, sabi ng mga researchers at ayon sa pag-aaral ay mainam, mabisa, epektibo, pero sasalungatin ng isang grupo, organisasyon dahil mababawasan ang kanilang kita. Wala na silang kickback kapag yun ang iyong binili o tinangkilik. Tayo po ba ay patuloy pa rin naghahatid ng kagalakan? Nasa ikatlong linggo tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pero mukhang nakalimutan na natin ano nga ba ang hatid ng muling pagkabuhay ni Jesus. Walang iba kundi kagalakan, kapayapaan. Kaya tignan natin, paano ba maging saksi?
Unang-una, sinabi ni Jesus, nang ipinaliwanag niya ang salita sa kasulatan, nabuksan ang isipan ng kanyang mga alagad, nabuksan sa katotohanan. Ganito rin ba ang ginagawa natin? Magbibigay tayo ng post nakalagay doon, pray for me. Pray for all the people that are victims, suffering, affected from this pandemic. Pero ang ginagawa natin, share lang tayo ng share. Hindi naman talaga tayo tumatahimik at nagdadasal o ipinapanalangin yung mga taong nangangailangan manalangin. Ano ang nagiging viral sa mga Facebook accounts, sa social media accounts? Yung mga fake news, yung mga balitang nakakasira, yung mga balitang nakakapanghina ng pananampalataya. Pero si Jesus, binigyan niya ng bagong kamalayan, bagong kaisipan ang kanyang mga alagad. Huwag kayong matakot, ako ito. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, huwag kayong matakot dahil nakalagay sa kasulatan, talagang kailangan maghirap, magdusa, mamatay ang Panginoong Jesus, pero muling mabubuhay at ito'y para sa pagsasagip ng ating mga kasalanan. Kung tayo ay nananalig sa salita ng Diyos, kung tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita, tayo ay nagbibigay ng lakas, pag-asa sa ating kapwa. Nung tayo ay bininyagan, nagkaroon po tayo ng isang karapatan magmana ng kaharian ng Diyos. Pero yung karapatan na yan, mayroon pong kasamang tungkulin, at ang tungkulin ay ipahayag ang mabuting balita. Hindi man sa ating pananalita, kung hindi sa ating buhay, sa ating pagkatao, sa ating gawa. Ikalawa, para tayo ay maging saksi, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay tagapaghatid ng kapayapaan? Tayo rin ba ay gumagawa para sa pagkakasundo ng magkakaaway? O patuloy tayong nang-iintriga? Alam na natin merong sigalot sa relasyon ng isang magkapatid o magkaibigan, pero ano pa rin ang ihahatid nating balita? Alam mo ba, sabi ni ganito, ni ganyan, ganito ka daw. So imbis na magkasundo, imbis na magkaroon ng kapayapaan, ang ipinapabalita mo pa rin ay pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak ng iyong kapwa. Ito ay gawain ng demonyo. Nang huling hapunan, ang huling panalangin ni Jesus sa Ama, Ama, nang sila po ay magkaisa, ut unum sint, that they may be one. Pero ang ginagawa ng mga intrigera, magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay, magkakaroon na ng pagkakasundo, sisiraan pa rin natin. Magbibigay pa rin tayo ng mga pangit na mga saksi at pagpapatotoo. Kapag tayo po ay, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay ginagawa pa ito, pag tinawag kang witness sa korte, anong ginagawa ng mga witness? Manunumpa. Ilalagay mo pa yung kamay mo sa ibabaw ng banal na kasulatan at magsasabi kang, ang aking sasabihin ay pawang katotohanan lamang. Pero alam natin na may mga taong paninindigan ang isang kasinungalingan hanggang para sa kanila, ito na ay maging katotohanan. Tayo ba ay nakikipagrelasyon sa ating kapwa para sila ay magkipagkasunduan, para magkaroon ng kapayapaan, katiwasayan sa pamilya, sa lipunan, sa komunidad natin, sa bayan? Pagkakasundo at kapayapaan. Ito ang ikalawang gawin natin para maging tayo ay totoong mga saksi ng Panginoon. At ang ikatlo, sinabi ni Jesus, mayroon ba kayong makakain dyan? Ipinapahiwating niya na sa pamamagitan ng Eucharistia, tayo ay magbibigyan ng pagkain para sa ating kaluluwa. Ako ito, sinasabi ni Jesus, katawan ko ito ang inyong kakainin, laman ko ito, dugo ko ito,
Ito ang inyong buhay para sa buhay na walang hanggan. Maliban na kayo ay kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapahiwatig sa atin to para huwag tayong matakot pumunta sa simbahan, para huwag tayong matakot na dumalo sa Eucharistia. Natatakot tayo, baka tayo ay madapuan ng virus, baka mahawahan tayo, maapektuhan tayo. Pero meron pa bang hihigit na gamot o kapangyarihan kaysa sa pag-ibig ng Diyos para sa atin? Sariling katawan niya na at dugo ang ibinibigay sa atin. Tinatanggihan pa natin. Tatanggapin na natin ang katawan at dugo niya kung ano-ano pa ang naglalaro sa ating isip. Kung ano-ano pa ang ating binibigyan ng halaga. Mga kapatid, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na gamot panlaban sa anumang takot natin, kung anumang pandemya ang dumating sa atin. Dahil kung tayo man ay mabawian ng buhay dito sa mundo, ito ang ikatlong pagsilang natin, ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan. Huwag tayong matatakot. At kaya ngayon, ipinapaalala sa atin, meron ba kayong makakain? Hindi hinihingi ni Jesus ang pagkain para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kapwa nating nagugutom ngayon. Napakadaming nagugutom, napakadaming hindi magkaroon ng pagkakataon magtrabaho at kumita para sa itutustos ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Sinasabi ni Jesus, pakainin niyo sila, bigyan niyo sila ng pansin. Huwag lang yung sarili niyo ang inyong bibigyan ng tuon. Mag-iimbak tayo ng maraming pagkain para hindi tayo mawalan, para hindi tayo maubusan, kahit na ang ating kapwa sa ating paligid ay nagugutom, naghihikahos. Bigyan niyo ako ng makakain. Ito ang sinasabi ng ating mga kapwa ngayon sa ating lipunan na sobrang apektado, sobrang nahihirapan sa ating sitwasyon. Huwag nating ituro ang sisi sa kung kay nino. Hindi ang gobyerno, hindi ang mga kung ano-anong organisasyon, hindi ang charitable works, kung hindi tayo mismo. Tanungin natin sa ating sarili, ako ba ay nagpapakain ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ng kapayapaan, at pagkakasundo bunga ng pagkain na inihahandog ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Amen. Every single day